Yung iba na naman tayo ngayon. Ano naman tayo ngayon? Anong tawag dito? Movie reacts. Okay. Hindi ko kasi mapigilan kung nung napanood ko to, tong Unhappy for You. Panood nyo na ba to, guys? Kung napanood nyo na to, sa Netflix siya. Bago lang siya sa Netflix actually. Si Joshua tsaka si Julia Barreto. So, very simple lang yung kwento niya. By the way, spoiler alert. Kung hindi nyo pa napapanood, skip nyo na tong video kasi may spoil kayo. Pero kung gusto nyo naman makinig and curious kayo, then stay. Tapos, especially dun sa mga nakapanood na. Yan, pag-usapan natin kung ano pa talaga yung kala ko dito nung una rom-com, romance comedy, parang ganun. Pero eventually, nung nasa gitna na ako, may part na medyo naboboring ako. Sabi ko, ba't parang nakaka-boring? And then, nung papunta na dun sa climax, at dun na sa climax, gumanda yung twist. Sobrang gumanda siya na parang ang dami-dami kong gustong i-react. Na para bang minsan ganun ako pag nanonood ako sa Netflix. Tawag dito? Para bang napapaisip ako, bakit walang comment section yung Netflix? Alam mo yun, yung parang pwede ka mag-comment, tapos mailabas mo yung saloobin mo doon sa napanood mo. Anyway, guys, kagaya ng sinabi ko, spoiler alert. So, kung gusto mo panoorin to, ay mo may spoil, skip ka na. Okay, pero kung gusto mo makinig din, just stay. So, ito kasi yun, no? Si Joshua, typical na lalaking probinsyano pero may talent, magaling siyang magluto. So technically malikot yung pag-iisip niya pagdating sa kusina. Tapos nakilala niya randomly sa isang senaryo, nakilala niya to si Julia. At eventually yon naging sila ganyan. So pinakita naman doon kung gaano sila kasaya. Syempre may mga awayan din, ganyan. Pero ang pinakamakulit na catch dito is nagiwalay pala sila. Okay, so after 6 years nagkita sila ulit, random na naman. So nakita sila somewhere in Bicol. By the way guys, yung pangyayari na to is nakafocus sa Bicol. Kaya ang niluluto ni Joshua, Bicol Express, mga ganyan. So during those 6 years na lumipas, nakita sila ulit ni Julia. Si Julia, nag-work na siya sa New York, kung di ako nagkakamali. Basta sa abroad na siya nag-work. And then tong si Joshua, nakapag-put up na siya ng sarili niyang negosyo, which is restaurant. Yan. Minana niya sa lolo niya. Parang ganun. Nakabuo siya ng team doon, mga friends niya, ganito, ganyan, ganun. Hindi ko nakukwento yung isang buong, para syempre kahit paano, meron din kayong chance na mapanood ninyo. Na hindi ko kayo na-spoil ng sobra. Gusto ko lang ilabas yung komento ko dito sa pinanood ko na to. Kasi hindi naman to yung video na yung kagaya nung nagkukwento. Hindi. Reaction video ko to nung pinanood ko tong Unhappy for You na yan. Kasi gusto ko nga magkomento, kaso hindi ko ma-comment sa Netflix. So dito ko na lang ilalabas. Okay. Doon sa nangyari na yan, di ba naghiwalay sila? Mahal na mahal pa rin ni Joshua si Julia to the point na alam na niya na ikakasal na yung babae. Engaged na eh. Pero dahil sa sobrang mahal na mahal niya, hindi niya kayang bitawan. Hindi niya mabitawan si Julia. For some reason. Alam mo yun, ayaw niyang maging masaya si Julia kasi para sa kanya sobra siyang nasaktan, iniwan siya. Well, ang ganda ng explanation niya. Nag-explain ng side may scenario nag-explain ng side si Julia, nag-explain ng side si Joshua. Tapos pinakita yung both sides nila. May past clip, parang ganun, na ipinakita. Parehong may sense. Pero habang pinapanood ko to, parang gusto kong murahin si Joshua na itigil mo na kasi, Brad. Itigil mo na yung ginagawa mo dun sa ex mo na yan eh. Pero alam mo yun, sobrang mahal na mahal niya, ayaw niya talagang mapunta sa ibang tao. Si Julia. Na to the point na kasi alam niya eh, alam din naman ni Julia na mahal nila isa't isa.
Kaya lang, yung mindset ni Julia bilang isang babae, sobrang advanced. Sobrang advanced niyang mag-isip na para bang to the point na parang nakita na niya yung mangyayari, nakita na niya yung future, parang ganun. Alam mo yung babaeng hindi siya metikuloso pero babaeng may pangarap. Ganon. Kung naaalala nyo yung movie ni Piolo Pascual at saka ni Tony Gonzaga, yung umuwi si Piolo Pascual dito sa Pilipinas, tapos si Tony Gonzaga naging architect. Alimutan ko yung ano ba yun? Basta yun na yun, nakalimutan ko yung title eh. Basta yun, yung cook din si Piolo, tapos si architect, tapos hindi naging sila. Pinilit ni Tony na maging sila pero hindi naging sila. Parang ganito yun guys, baliktad lang. Baliktad lang. Yung lalaki naman yung naghahabol dito. Pero dito sa senaryo na to, medyo ang ganda ng twist. Kung napanood mo yung kay Piolo, mas maa-appreciate mo to. Kasi yung kay Piolo, iba yung flavor. Iba rin yung flavor nito. So ito naman si Joshua, parang ayaw niya na maging masaya si Julia. Ngayon naman si Julia, mahal kita pero hindi tama na hindi tama na maging tayo pa ulit kasi may sarili na akong buhay. Parang yun nga yung kay Piolo tsaka kay At saka ang ganda nung senaryo ni Joshua na sabi niya, ano bang kailangan? Babaguhin ko yung sarili ko, susundan kita, punta tayo New York, punta tayo ng Manila, o stay na lang tayo dito. Lahat gagawin ko. Huwag ka lang mawala, parang ganun. Gusto ko kasing makasama ka. Habang nabubuhay ako, ang ganda nun, di ba? Bilang isang babae, wala ka nang hahanapin pa sa isang lalaki na madinig mo yun. Di ba? Matalino, magaling magluto, gwapo. Maayos eh. Pero, alam mo yun, utak ni Julia nun, wala na siya dun sa present, nasa future na yung utak niya. Na parang hindi na niya nakikita, nakasama niya si Joshua dun. Pero si Joshua, since day one, hanggang dun sa point na after 6 years nilang magkita, hindi nagbago yung love niya. Talagang mahal na mahal niya pa rin. Hanggang sa to the point na na-realize na lang niya. Kasi nakasakit na siya ng ibang tao. Nasaktan na niya yung mga kaibigan niya, yung mga crew niya sa resto, yung mga umaasa sa kanya ng mga tao. Dahil nagiging selfish na siya to bring her back. Parang ganun. So, kumbaga, dito galit na galit ako kay Joshua kasi nung una, kasi sobrang selfish niya talaga. As in, sobrang selfish niya. Na para bang kung kaibigan ko to, sasapain ko talaga sa mukha to. Matauhan lang eh. Na parang, ang daming babae dyan. Bakit yan yung gusto mo? Ayaw na niya sa'yo. Ayaw na kasi talaga ni Julia sa kanya eh. Siyempre ex yun eh. Ganun talaga guys, kapag ex mo, nakipag-mingle ka pa or nakipag-bonding ka pa, meron at meron yan. Lalo na yung hindi talaga nagkaroon ng closure na maayos. Yung ang nagkaroon ng closure na maayos, di ba, nababago pa eh, di ba, bumabalik pa eh. Kaya nga nag-cheat si Julia dun sa fiancé niya. Nag-cheat si Julia. So may nangyari sa kanila ni Joshua at that time. So itong si Julia, yung isang tipo ng babae na ayaw kong mahalin. Ayaw kong ma-inlove dito sa babae na to, yung kay Julia. Ano siya eh, para sa akin, siya yung tipo ng babae na hindi mo mahahawakan. Hindi ko naman sinasabi na hawakan mo yung babae sa leeg. Hindi naman gano'n. Pero siya yung tipo ng babae na hindi magsasubmit sa'yo. Basta yun, panoorin nyo na lang kung bakit ko nasabi yun. Meron siyang sarili niyang gusto. At kapag nagustuhan niya yun, wala kang magagawa. Ganun. Si Joshua naman, siya yung tipo ng lalaki na talagang mamahalin mo kasi siya yung ideal. Funny, sobrang magmahal. Basta, masipag, maayos siya. Yun nga lang, baliw na baliw siya kay Julia. Wherein mali. Mali na yun kasi ayaw na sa'yo ng tao. Pinipilit mo pa rin. Baga pilit ka pa rin ng pilit ka pa rin ng pilit. Which is, mali na nga yun. Hindi na nga siya tama. Gets nyo? So, yan. Magpe-play ako ng clip
or ewan ko, na-play ko na ba yung clip, i-edit ko pa kasi yung video. So that should be it. Sana panoorin nyo. Try natin gumawa ng mga ganito. Marami pa akong video na gustong i-react eh. Nabibisit ako, natutuwa, na ewan. Try natin. Peace!